At ayan mga ka-crypto, madalas po tayong makakita ng iba't ibang prediction sa crypto market na nagkalat po sa social media. Ngunit meron pong isang particular na usap-usapan na talagang umagaw ng pansin. At yan po ay ang $10,000 XRP price target. Meron pong isang kilalang crypto commentator dito. Ayan po siya. Siya po si Bull Runners. At siya po ang nagpasya na suriin ng malalim kung saan ba talaga nagmula ang malaking numerong ito at kung gaano katotoo ang mga pahayag sa paligid nito. Sa kanyang pagsusuri, lumalabas na ang $10,000 figure ay hindi po nagmula sa mga malalaking financial institutions, mga kumpanya ng research, o kaya ay sa mga opisyal na dokumento ng gobyerno. Sa halip, natuklasan niya na ang nasabing numero ay nagsimulang kumalat mula sa iba't ibang social media accounts tulad po ni Barry C, Zena, Remy, Ripple Queen, Ripple Aikido, at saka si Jay Clover na siyang nagtulak po sa prediction ito upang mapag-usapan ng mas marami. Para sa akin, ang ganitong sistema ng pagkalat ng impormasyon ay nagpapakita lamang kung gaano kadaling makagawa ng isang viral narrative sa loob ng digital space nang walang sapat na batayan sa aktual na ekonomiya. Ngayon, ang tanong natin ay paano ba lumawak ang mga prediction mula $10,000 hanggang $100,000? Hindi po nagtapos ang $10,000. Hindi po nagtapos sa $10,000 ang mga lumulutang na prediction dito sa internet. Ayon po kay Bull Runners, ang mga numerong ito ay patuloy na lumalaki habang umiikot sa iba't ibang online communities, kung saan ang ilang bersyon ay umabot na po sa $35,000. At mayroong ding nagsasabi ng hanggang $100,000 bawat isang XRP. Ang ganitong mga numero ay nagsisilbing malinaw na halimbawa kung paano po lumalaki ang mga prediction habang ito ay naipapasa-pasa mula sa isang tao patungo sa iba. Katulad po ng isang mabilis na pagkalat ng balita sa isang online forum o chat group kung saan ang bawat sumasali ay nagdaragdag ng sarili po nilang bersyon ng kwento. Ipinunto po ng commentator na ang original na $10,000 na claim ay walang kinalaman sa mga kilalang institution tulad po ng Standard Chartered, Bitwise, mga malalaking bangko o kaya ay mga opisyal na regulatory filing mula sa otoridad. Sa aking palagay, ang pagtaas ng mga numerong ito ay kadalasang idinidikta ng emosyon at kagustuhan ng mga tao na makakita ng mabilis na pagbabago sa kanilang mga hinahawakang asset kaysa sa kung ano ang talagang kayang ibigay ng market. Ngayon ay paano naman po pumasok ang credo at divine revelation sa mga prediction? Ayan, isa pong malaking bahagi rin ng tinutukan ng analysis ay ang pagpasok po ng aspeto ng religion sa pagpapalaganap ng nasabing prediction. Ayon po sa ulat, ang numerong ito ay nakatanggap ng napakalaking tulak o push nang ito ay iugnay sa pahayag ng isang individual na nagpakilalang Christian prophet. Ayan, siya po si Christian prophet. Yan, na isang na nag-aangkin na nakatanggap daw siya ng isang banal na pahayag o divine revelation na magkakatotoo ang pagtaas na XRP sa nasabing halaga. Ang pahayag na ito ay mabilis po na kumalat at naging viral sa iba't ibang mga platforms.
Bagamat kinilala po ni Bull Runners na siya mismo ay isang taong may pananampalataya, tinuligsa po niya ang paggamit ng religion upang hikayatin ang publiko na maniwala sa isang tiyak na presyo ng asset. Ngayon, ang para sa akin naman, ang paggamit ng mga personal na paniniwala sa espiritual na aspeto upang impluwensyahan ang desisyon ng mga investor sa crypto ay isang malaking banta sa tamang pag-aaral ng market dahil inililigaw nito ang atensyon ng mga tao palayo sa mga tunay na datos at statistics. Ngayon ay ano naman ang pagkakaiba ng financial analysis sa isang simpleng propesya. Ayan. Ang pinakapuso po ng buong usapan ay ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng isang price target na sinusuportahan ng malalim na research sa finance at isa po na nakabase lamang sa personal na paniniwala o hula. Hindi naman sinabi ni Bull Runners na imposibleng hindi naman niya sinabi na imposibleng marating ni XRP ang mga numerong tulad ng $100,000, $35,000 o $10,000. Ang kanyang pangunahing punto ay ang pagtatanong po sa pinagmulan ng mga numerong ito at ang logic na ginagamit upang suportahan ang mga ito. Ang ganitong uri po ng prediction ay naiiba ng lubos sa mga opisyal na target na inilalabas ng mga institutional na analyst na dumaan po sa masusing pag-aaral ng takbo ng economy. At ayan, sa kabuuan, naniniwala ako na ang analysis sa pinagmulan ng bawat impormasyon ay ang pinakamahalagang hakbang para sa sinumang nais magtagumpay sa pag-aaral ng mga digital asset upang hindi po tayo mabiktima ng mga haka-hakang walang matibay na pundasyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo ang recommended video natin dito.